Ano ba yung mga sign para malaman mo kung nag-i-improve ka ba patungo sa pagkuha ng goals mo? Okay? So, number one, sign. Una, na-form yung productive habit. Pag sinabing productive habit, yun yung parang nagiging automatic ka na. Diba? Pagising mo sa umaga, sunod-sunod na yung nagagawa mo and align sa goal mo yung mga nagagawa mo. For example, bigyan ko kayo ng example, ano yung habit na tinatry ko ngayon na i-form, no? So, bago magising or bago gumising sa umaga, uh, bago bumangon sa kama. So, mag-pray muna, syempre. After that, meditation, around mga 3 minutes, lofty questions, and gratitude. After kong nagawa yon, doon na, kumbaga, doon ako magpo-push up, 20 push up, yun lang yung kaya ko as of now eh. After nun, magmamap, diba? Magwawalis ng kondo, tapos magmamap ako. After ng map, walking konti ng siguro 5 to 6 floors sa stairways. And then after nun, balik sa kondo, sa unit, ligo. After ligo, kuha ko ng book, binabasa ko ngayon, eto, Atomic Habits, no? So 20 pages. And then after nun, kape. Okay, after nun, saka ako gagamit ng cellphone ko, magpa-follow up, magbi-video call, and all throughout the day na yon. So yun yung habit na pino-form ko. So kasi pag may habit ka na, hindi mo na kailangang isipin, wala nang conscious effort dun. So kumbaga matik na siya, and mas marami kang natatapos at mas productive ka pag yung habit mo is productive din or aligned din sa goal mo. Tama? Number 2, you love boredom. Bakit? Pag na-form mo kasi yung isang habit and unti-unti mo nang namamaster yung isang bagay, 'di ba? Nagiging bored na siya kasi nagiging sobrang dali na para sa'yo. Sa una, yes, medyo mahirapan ka, mag-e-effort ka talaga, pero eventually pag yung habit mo kasi na-internalize mo na, nagiging sobrang dali na lang siya. So doon na ngayon papasok yung boredom. And guess what? Karamihan ng mga entrepreneurs na successful, kahit hindi nila gusto, kahit hindi nila trip, wala sila sa mood, wala sila sa feeling na gagawin nila. Pero since commitment nila yun sa habit nila, at nagiging automatic na, ginagawa pa rin nila. So kahit na para sa kanila parang boring na, pero still, di ba, ginagawa nila. Tama? One time kasi narinig ko to sa mentor ko, si Upline Joseph Lim. Nagke-create siya ng content, di ba? From time to time, nagvi-video siya, parang ganito. Eventually, parang may na-mention sa isang video na parang nabuboringan na lang na daw siya sa video niya na ginagawa kasi lagi na lang. But eventually, na-realize niya daw na ito yung darating talaga sa point na magiging boring yung ginagawa mo kasi nga nasanay ka na, naging familiar na sa'yo. So, para daw mas lalo kang maging successful, kailangan you need to love the boring stage. Diba? And be creative kung paano babalik yung excitement mo ulit. Diba? Ganon din sa any type of negosyo, trabaho, and relationship. Tama? So, darating talaga sa stage na boring na, pero it's up to you kung paano ibabalik yung excitement mo, ano yung mga discarding gagawin mo para talagang mabalik ulit yung fire. Tama? And lastly, no, ito yung tinatawag na kumbaga nagiging consistent na lahat sa'yo. Okay? So what do I mean by consistent? Yung tipo na parang balik tayo, nagiging aside sa automatic siya, parang madali na lang sa'yo lahat. Aside that, yung ginagawa mo parang nagiging precise na siya. Diba? You get me? Parang ganito yan. Dati, grabe pa yung effort mo, grabe pa yung focus mo, grabe pa yung talagang nag-effort ka talaga, nag-concentrate. Pero darating sa time na nagiging habit mo na, nagiging automatic na, tapos nalampasan mo yung stage ng boredom, nilove mo yung boredom, and eventually nagiging consistent ka and precise sa kung ano man ginagawa mo. Yung tawag doon is flow state, di ba? Yung kasi naniniwala ako sa dalawang side ng brain natin, yung brain 1 and brain 2. So yung brain 1, ito yung mga instinct natin,
Yung mga automatic, dito nabibilong yung habit. Sa brain 2 naman, ito yung mga conscious effort natin, conscious thinking. So sa flow state, that is yung combination or in sync yung conscious natin at yung unconscious. So, hindi mo na mamalayan na parang ang galing ko. Yun pala, nasa flow state ka na. Yan. So, yan. Nagiging precise ka, nagiging madali, nagiging automatic. And dahil yan sa consistency mo rin. Okay? So, yan yung mga signs na nag-i-improve ka towards getting your goals. Okay? I hope na may natutunan kayo today for our another content. And I hope ma-apply nyo rin. Okay? So, again, I pray and I hope that this year will be your prosperous and abundant year. Not just for you, but for your family. God bless and take care. Bye-bye.